Mga sangkay, lalabas na ba ang sinasabing kausap ni Vice President Sara Duterte na magpapatumba daw kay PBBM at ng iba pang kanyang sinabi o nabanggit mga sangkay sa kanyang sa isang press con noon na kung saan mayroon pong pagbabanta mga sangkay itong ating Vice Presidente. Ngayon kasi, kung hindi ako nagkakamali, ngayong linggo, ilalantad na daw po ang pambihirang tao na magsasalita tungkol po dito. Sino kaya ito? Mag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ayon sa report, ito, ang nagbanta at binantaan. Binunyag ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, nitong linggo, na ang susunod na testigo ng prosekusyon ay ilalantad ang findings ng National Bureau of Investigation sa isinagawang investigasyon sa umano'y pagbabanta ng ating Vice Presidente laban po kay PBBM at dalawa pa. Aba, ilalabas ano to? Maglalabas ba sila ng tao? May findings na daw po eh. Ano kaya to ba? Sana hindi po chismis, mga sangkay. Alam niyo, mas maganda dito, meron pong ilalabas silang, ano talaga, yung ebidensya at testigo. Kahit yung kausap, kung meron. Pero siyempre, hindi pa pwede yung gawa-gawa lang. Kasi mahuhuli pa rin yan. Okay? Ngayon, sabi dito, gayon man, tinanggi ni Alonto Adiong na isiwalat ang nilalaman ng testimonya dahil hindi pa ito na ipipresenta sa Senate Impeachment Court. So ang tanong, ngayon ba yan ilalabas? Ngayong araw ba yan ilalabas? Mukhang ano to Kasi ako ito yung nakita ko sa impeachment. Nung first day, ang panalo doon, kampo ni Sara. Nung second day, ang panalo doon, kampo ng prosecution, mga abogado mula po sa House of Representatives. Pero pangatlo, nakuha po na naman ng kampo ni Sara Duterte. So this week, anong mangyayari? Sino ang mananaig mga sangkay? May mga ipipresenta kaya silang mga high class na mga ebidensya o di kaya mga testigo? Si Attorney Jeremy Lotto, kasalukuyang NBI Regional Director ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nakatakdang isalang sa witness stand sa pagbabalik ng impeachment trial ngayong Lunes. Aba, ngayong araw. Mayroon pala silang dito mga sangkay. Import. Sino ba to? Sa isang radio interview, sinabi ni Alonto Adiong na ang testimonya ni Lotok ay magpapalakas sa naunang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Calilong. So ang paksa pa rin nila mga sangkay, ang tungkol pa rin po sa pagbabanta laban po kay PBBM. Di pa rin pala talaga sila aalis doon. Okay. Si Calilong ang nag-authenticate ng video recordings at iba pang digital evidence sa naging online press conference ni Duterte noong November 23, 2024. Medyo matagal na, no? Kung saan binanggit nito na may kontrata umano siyang magpapatumba kaila Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Romualdez. Kung may mangyayari, ito ang conditional, ito yung sinasabi ng mga DDS dyan na not directly na threat o pagbabanta. Kasi may conditional. Conditional yung Sabi dito, kung may mangyayaring masama umano kay Sara Duterte. Kaya sinasabi nila, hindi yung pagbabanta. Kasi may kung. Kung may mangyayari sa akin, ito ang mangyayari sa kanila. Kaya sinasabi na conditional.
Kailangan muna may mangyari kay VP Sara, ipatumba, siya ay pumanaw o anuman, bago may mangyari. Umago maghiganti. Parang pelikula lang to. Mga sangkay, naalala ko yung pelikula ni Sharon. Ano ang title nun? Parang babangon ako, dudurugin kita. Si Sharon ba yun? Basta may ano yun, mayroong ganong klaseng palabas. Okay. Ihahayag naman ni Lotok ang resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI sa pagbabanta VP Sara. Ayon kay Adyong, si Mr. Kalilong, siya yung nag-authenticate itong video na ito. Si Attorney Lotok siya ang magbibigay sa atin ng resulta kung ano man po yung naging investigasyon nila. Okay. So wala pang direktang evidence. More on result, mga sangkay ng investigation. Hindi po yung ebidensya talaga na kumbaga, ito, nakita namin to. Ito ang ebidensya na totoo yung sinasabi. At ito yung testigo. Wala pa pong ganun. Yan ang hinihintay ko kung meron po silang testigo talaga. Tumanggi naman si Adyong na isiwalat ang findings ng NBI sa sub-judice rule. Sabi ni Adyong, sabi po mga sangkay dito, ang masasabi ko lang po, ipagpaumanhin niyo po kasi isa po yan sa mga pag-uusapan. So mayroon po tayong sub-judice rule. Pag hindi po napag-usapan ito sa korte o hindi pa nalalatag sa korte, hindi po natin mapag-uusapan ang merits na magiging testimonya ni Attorney Lotok. Well, let's see. Mga sangkay, but today, I'm sure magkakaroon po yan ng bakbakan na naman. At magkakaroon na naman po yung netizens, yung mga Pilipino ng bakbakan sa social media. As we all know, mga sangkay, kapag politika yung topic, pambira talagang ang Pilipino sobrang active. Sobrang tindi, mga sangkay, ng mga Pilipino pagdating po sa usaping politika. Parang ito nga daw po yung sports ng mga Pilipino, mga sangkay. Pero kalma lang tayo kung ano man ang nangyayari. Pero mas maganda, nanonood po tayo sa impeachment trial. Marami kayong matututunan doon. Paano po nagde-debunk, paano po nakikipag-debate, paano po ini-interrogate mga sangkay yung sinasabing witness. So maganda pong makita po natin itong lahat at para malaman din po natin. Tayo po mismo, maisip din po natin, ano ba, nagsasabi ba ng totoo? May kasalanan ba talaga si Sara? Wala ba talaga siyang kasalanan? Tama ba si ganito? No, para tayo mismo, meron po tayong sariling idea, hindi po yung magbe-base lang tayo sa kung ano po yung lumabas na balita. Kaya po natin makita kung anong totoo. Kung tayo po ay nakikinig, nanunood mga sangkay sa situation doon po sa impeachment trial. Okay? Mga sangkay. So, well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Please, huwag niyo pong kailimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.